Gagawa tayo ngayon ng cabbage omelette at yon ang gagawin natin ngayong rice. Low carb muna tayo ngayon. Ang ganda nitong peeler na nabili ko Walang ka-effort. Ganyan-ganyan mo lang, may shredded cabbage ka na. Ito na yung nagawa nating cabbage. Separate bowl, magbabati lang tayo ng 1 piraso o 2 pirasong egg. Bahala ka na kung anong ilan ang gusto mo. Lagyan ng seasoning. Ako, itong ginagamit kong seasoning, parsley, garlic, salt. Konti lang, pwede na yan. Beef tapa ang napili kong iterno sa aking low-carb cabbage omelette. Bago natin kainin to, i-check na muna natin ang baseline ng ating blood sugar. 108 as of 1:04 p.m. Kakainin lang muna natin to and then babalik tayo after an hour para makita natin kung ano ang magiging galaw ng ating blood sugar. Nakalipas na ang 1 oras, i-check na natin kung ano ang naging galaw ng ating blood sugar sa low-carb meal natin kanina. 105 as of 2:18 p.m. Maganda ang naging galaw ng ating blood sugar sa ika-first hour. Malamang karamihan sa inyo mag-iintay ng result sa ika-second hour. Babalik ulit tayo sa ika-second hour nang wala tayong iinuming maintenance. Tignan natin ang stability ng ating blood sugar. Eto na, lumipas na ang ika-second hour. Check na natin ang stability ng ating blood sugar. Wow na wow! 101 as of 3:18 p.m. Hanggang ngayon ay wala pa tayong iniinom na maintenance. Maganda naman talaga ang resulta sa blood sugar ang mga nag-i-strict low carb. No rice, no pasta, no bread. Kung isa kang diabetic at pipiliin mong mag-low carb, kahit mayat maya ka kumain ay okay lang, basta't walang carbs. Aside sa mga gulay na gagawin mong alternative sa rice, sabayan ito ng meat, fish, or chicken. Mabilis nga lang siyang makapagpa-lose weight. Yan ang isa sa mga problema ko ngayon, ang underweight. Kaya naman mas pinili ko pa rin mag-low glycemic rice pero hanggang 50 grams lang once a day. Sa gabi, hindi na ako kumakain ng kanin. That will be all for my today's journey. See you all tomorrow for my tomorrow's journey. Bye!